Manalangin po tayong lahat. Banal naming Diyos Ama, na sa amin ay nagmamahal, nagpapasalamat po kami sa inyong pagdiligtas sa amin sa pamamagitan ng inyong mahalagang dugo. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan at maluwalhating pag-asa. Kami po ay nagpapasalamat na hindi ninyo kami pinababayaan habang nabubuhay kami sa mundong ito. At kayo ay nangako na kami ay sasamahan ninyong palagi, iingatan at tutulungan hanggang sa katapusan ng panahon. Sa mga oras na ito, kami na mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagsasama-sama upang purihin ang inyong dakilang biyaya at pag-ibig, matuto ng inyong salita at makisama sa banal na kapulungan na kinaroroonan ng Panginoon. Naniniwala po kami na kayo ay kasama namin sa oras na ito. Pakiusap, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. At higit pa kaming panghawakan ng inyong mahabagin at makapangyarihang mga kamay. At pabanalin niyo po kami at gawing sakdal sa pamamagitan ng inyong biyaya, salita at Espiritu Santo, upang makapamuhay kami ng nararapat bilang mga anak ng Diyos. Ang mundong ito ay pagulo ng pagulo at mas napupuno ng kasalanan. Kung wala ang tulong at paggabay ng Diyos, anumang oras ay pwede kaming mahulog sa kasamaan. Panginoon, panghawakan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong makapangyarihang kamay. Pakiusap, samahan po ninyo ang lahat ng iglesia sa buong bansa, pati na rin ang maraming iglesia sa buong mundo, at sa lahat ng brothers and sisters na nangangaral ng Ibanghelyo at nagpapanatili sa kanilang pananampalataya sa gitna ng mga kahirapan. Palakasin niyo po sila sa pamamagitan ng inyong biyaya, salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo, upang matapang nilang maipahayag ang Ibanghelyo sa mga huling araw na ito at makaakay ng maraming kaluluwa patungo sa inyong harapan at maranasan nila ang gawa ng kaligtasan. Panginoon, tulungan niyo po ang mga may sakit at nangihina. Palakasin at panumbalikin sila sa pamamagitan ng inyong mahabaging mga kamay. Panginoon na nagbibigay sa amin ng mga salita na aming kinakailangan ayon sa panahon at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran. Sa oras na ito, ituro niyo po sa amin ang inyong salita kung paano kami dapat mamuhay. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po sa choir. Nais ko sanang magpatuloy pang makinig sa mga himno. Ang lyrics ng mga himno at tinig ng choir ay nagpapaantig sa ating mga puso. Baka mas maganda pa ito kaysa sermon. Salamat po. Buksan po natin sa Biblia. Mateo chapter 6. Mateo chapter 6. Mateo chapter 6, verse 9 to 13. Verse 9 to 13. Mateo chapter 6, verse 9 to 13. Manalangin nga kayo ng ganito. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Hanggang dito po. Kumusta po ang inyong Lunar New Year? Tila tahimik itong lumipas. Ang parehong solar at
Lunar New Year ay lumipas na. Nagsimula na ang bagong taon. Kayo'y tumanda ng 1 taon at naging mas mature. Tama po ba? Sa pagtanda ninyo ng 1 taon, naniniwala ako na ang inyong pananampalataya ay mas lumago din. Ang araw ng pagdating ng Panginoon ay mas malapit na. Ang mundo ay mas lalo pang nagiging magulo at komplikado. Subalit nagpapasalamat tayo na nabubuhay tayo ng matapang sa ating pananampalataya, na umaasa sa Panginoon. Nabubuhay tayo sa mundong ito na mayroong malaking kaaliwan at kagalakan sa pamamagitan ng pagsunod lamang sa salita ng Panginoon. At pinananabikan natin ang kanyang muling pagbabalik. Ngayong araw, sa mga talata na ating binasa, maaaring alam nyo na. Ito nga ang panalangin na itinuro ng Panginoon. Tama po ba? Nais kong ibahagi ng kaunti ang sermon na may pamagat na ang panalangin na itinuro ng Panginoon. Ang nilalaman nito ay simple lamang. Subalit, nakapaloob dito ang napakaraming kalooban ng Diyos. Kaya naman medyo makiusap ang mga alagad kay Jesus na turuan silang manalangin. Sinabi ni Jesus, manalangin nga kayo ng ganito. At pagkatapos ay tinuruan sila kung paano manalangin. Maraming tao ang tumatawag sa panalangin na ito na itinuro ng Panginoon bilang Lord's Prayer. At binibigkas nila ito sa katapusan ng kanilang worship service. Noon, sa dati kong sinisimbahan, tinatapos nila yung worship service sa pamamagitan ng pagbigkas sa Lord's Prayer bilang himno. Kaya binibigkas ito ng maraming tao sa isang formal at nakasanayang paraan. Gayunpaman, ang panalangin itinuro ng Panginoon ay hindi isang panalangin para sa seremonya ng pagsamba na binibigkas na para bang orasyon. Ang panalangin ito ay hindi maaaring maging panalangin ng mga taong hindi pa naipapanganak na muli. Ito ay isang mahalagang panalangin. Ganito ang dapat na maging panalangin ng mga tunay na naipanganak na muli. Hindi ito nangangahulugan na ito dapat ang paulit-ulit na ipagdasal natin. Sa halip, nagbigay lamang si Jesus ng isang halimbawa. Kung ano-ano ang mahalagang bagay na dapat isama ng mga Kristiyano sa kanilang panalangin. Sa mga awit 17 verse 1, O Panginoon, pakinggan mo ang matuwid na usapin. Pasanin mo ang aking daing. Mula sa mga labing walang pandaraya, dinggin mo ang aking panalangin. Kapag tumatawag tayo sa telepono, hindi natin kaagad sinasabi ang mga bagay na gusto nating sabihin at pagkatapos ay baba kaagad ng tawag. Nagsisimula muna tayo sa pagsasabi ng hello at pagkatapos kinukumpirma ng kausap natin kung sino yung tumatawag. At pagkatapos, ay saka natin sinasabi yung dahilan kung bakit tayo tumawag. Ang panalangin ay patungo direkta sa Diyos. Nakakagulat ito na maaari tayong manalangin sa Diyos. Maaaring isipin ng iba, paano nagagawa ng Diyos na pakinggan ng sabay-sabay ang lahat ng panalangin ng napakaraming tao sa buong mundo? Siyempre, hindi mo na ito kailangang alalahanin. Ang Diyos ay hindi tao. Kaya kahit na gaano pa karaming tao ang manalangin ng sabay-sabay, napapakinggan niya ang lahat ng ito. Ang mahalagang problema ay ito, kung nananalangin ba tayo ng tama sa Diyos. Kaya bago manalangin, ang kailangan muna,
konektado ka sa Diyos sa Espiritu. Kaya nga ito'y nagsisimula sa salitang Ama naming nasa langit. Sa Isaiah chapter 66 verse 1, sinasabing, ang langit ay aking trono. Ang langit daw ay trono ng Diyos. Dito, ang langit ay tumutukoy sa buong sangkalawakan. Kaya sinasabi nating Ama naming nasa langit. Sa Jeremias chapter 23 verse 24, sinasabi doon, makapagtatago ba ang isang tao sa mga lihim na dako upang hindi ko siya makita? Hindi ba pinupuno ko ang langit at ang lupa? Ito yung sinabi ng Panginoon. Ang tao ay hindi makakapagtago sa Diyos. Ang Diyos ay nasaan mang sulok ng mundo. Sa mga awit 139 verse 2, sinasabi, nababatid mo ang aking mga pag-iisip mula sa malayo. Ang Diyos ay hindi sobrang layo na hindi niya tayo nakikita. Siya ay parehong nasa malayo at nasa malapit. Pinupuno niya ang langit at ang lupa. Walang lugar na wala siya roon. Kaya ang salitang Ama naming nasa langit ay nagpapahiwatig na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang tagapaglikha na namamahala sa lahat ng bagay sa langit at lupa, ay nasa ibabaw ng lahat ng bagay. Kaya't isang tunay na kamanghamanghang pribilehiyo na tawagin ang Diyos bilang ating Ama. Di po ba? Ang Diyos ang lumikha ng sangkalawakan, ang Panginoon at namamahala sa lahat ng nilikha. Dahil sa Diyos ang lumikha ng sangkalawakan, siya ay wala sa loob ng sangkalawakan, kundi nasa itaas nito. Humihigit siya rito. Itong ganap na Diyos ay maaari nating tawaging Ama, tunay na nakakamangha. Ama naming nasa langit. Sa tuwing naiisip natin ito, ang puso natin ay napupuno ng kagalakan. Ito'y tunay na kahanga-hanga. Ang Diyos na tagapaglikha, siya'y Ama natin. Ama natin siya. Sinasabi sa John chapter 1 verse 12, ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Nang naligtas tayo, nang tayo'y naipanganak na muli, naging mga anak tayo ng Diyos, at ang Diyos ay naging ating Ama. Kaya nga, tinatawag ng mga naligtas na tao ang Diyos bilang Ama. Pinagkalooban tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ang Diyos ay naging ating Ama. Kung ang isang tao ay isinilang bilang anak ng hari, mayroon siyang karapatan bilang prinsipe. Hindi ito dahil sa siya ay mayroong nagawa, kundi dahil sa ipinanganak siyang anak ng hari. Ang anak ng isang taong mayaman ay ipinanganak na mayaman. Tama po ba? Kaya't ang katunayang ang Diyos na lumikha at namamahala sa sangkalawakan ay naging ating Ama. Ito ay talagang kamangha-mangha. At totoo ito. Kaya sa ganitong paraan tayo tinuruan ng Diyos na manalangin. Kaya nga tinatawag natin ang Diyos na ating Ama. Ang relasyong mag-ama ang pinakamalapit. Tinuturuan tayo nitong magkaroon ng malapit na pakikisama sa Diyos. At bilang Ama, mayroon tayong paggalang sa Kanya. Mayroon tayong paggalang at pasasalamat kapag tinatawag natin siya bilang Ama.
Kaya nga ang pagtawag sa Diyos na Ama naming nasa langit ay hindi basta-basta. Hindi ito basta-basta. Ito isang bagay na dapat nating seryosohin. Sa John chapter 8 verse 41, nagsalita si Jesus sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo, sila ay mga inapo ni Abraham. Sila ang napiling bayan ng Diyos. Ngunit hindi ito nangangahulugan na sila lang ang minamahal ng Diyos. Pinili ng Diyos ang bansang Israel upang sa pamamagitan ng kanilang bansa ay maihayag niya sa buong mundo kung sino ba siya. Kaya ipinagmamalaki ng bansang Israel na sila ang napiling bayan ng Diyos. Totoo na sila ay pinili ng Diyos. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na silang lahat ay maliligtas at mapupunta sa langit. Sa ikalawang Timoteo chapter 1, sinabi ni Apostol Pablo na kahit na ang napiling bayan, kailangan nilang maligtas. Ang bansang Israel na pinili ng Diyos, sila'y tumanggap ng sumpa sa halip na pagpapala. Ito ay dahil sa kanilang pagsuway at pagtanggi kay Kristo. Alam natin na sila'y nagdusa, pinag-uusig, at pinagpapatay sa loob ng halos 2,000 taon. At sila'y ikinalat sa buong mundo. Ang pagiging napiling bayan ay mayroong kaakibat na responsibilidad. Ang kaluluwa nila ay dapat ding maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Kung sila'y hindi maliligtas, kahit na sila pa'y napiling bayan, itatakwil sila ng Diyos. Kaya sa John chapter 8 verse 41, tinawag ng mga Israelita ang Diyos na kanilang Ama. Ngunit, sinabi sa kanila ni Jesus, ang Diyos ay hindi ninyo Ama. Ipinagmamalaki nila na sila ay napiling bayan. At iniisip nilang maaari nilang tawagin ng Diyos na kanilang Ama. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang Diyos ay hindi ninyo Ama. Hindi lang ito. Sinabi pa niya sa John 8:44, kayo mula sa inyong amang Diablo. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyo na nag-aakalang ama nila ang Diyos, na ang Diyos ay hindi nila Ama, na ang kanilang ama ay ang Diablo. Sapagkat ang kanilang mga gawa ang nagpapahayag na hindi nila Ama ang Diyos. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa sa simula. Ang Diablo ay mandaraya. Tinutokso niya ang mga tao at inaakay sila sa pagkakasala. At mula pa sa halamanan ng Eden, inilalayo niya ang mga tao sa Diyos. Ang Diablo ang dahilan kung bakit nagkasala si Adan at Eva. Sa buong kasaysayan, tinutokso niya ang mga tao. Inuudyokan ang mga tao na tanggihan ang Kristo at ipako sa krus. Kaya nga, siya'y isang mamamatay tao buhat pa sa simula. Siya'y hindi naninindigan sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya'y nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Nagsasalita siya ng kasinungalingan na para bang ito'y totoo. Siya'y walang kahihiyan. Kapag siya'y nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama ng lahat ng kasinungalingan. Dahil walang katotohanan sa kanya, kapag siya'y nagsasalita ng kasinungalingan, ito'y mula sa kanyang sariling likas.
Ang dyablo ay nagsasalita ng kasinungalingan na para bang ito'y totoo. Kaya ang pagsisinungaling ay likas sa dyablo. Nang marinig ito ng mga Israelita, anong naging reaksyon nila? Ginusto nilang patayin si Jesus. Itinuturing nila ang kanilang sarili na napiling bayan ng Diyos. Tinatawag nila ang Diyos at pinaglilingkuran nila ang Diyos bilang Ama. Ngunit sinabi ni Jesus na hindi Diyos ang kanilang Ama, kundi ang dyablo. At ang ginagawa nila ay ang nais ng kanilang Ama. Kaya dahil dito, ninais ng mga Hudyo na patayin si Jesus. Maging sa panahong ito, ang mga hindi ligtas na Kristiyano, tinatawag nila ang Diyos na kanilang Ama. Tinatawag nila ang Diyos na Ama, kahit na sila'y hindi pa ipinapanganak na muli. Sa unang pagdalo nila sa church, naririnig nila ang iba na nananalangin ng Ama namin. At gumagaya sila, kahit na hindi nila naunawaan ang kahulugan nito. Sa una, ito ay iba sa pakiramdam nila. Ngunit habang patuloy nila itong ginagawa, nagiging natural na lang sa kanila ang magsabi ng Ama namin. Pero kailan ba nila naging Ama ang Diyos? Kailan ba sila naipanganak na muli? Ipinanganak na muli. Ibig sabihin, ipinanganak na isang beses sa katawan at pagkatapos ipinanganak na muli sa Espiritu. Silang ipinanganak ng Diyos ay mga taong ipinanganak na muli. At silang ipinanganak ng Diyos ay naging mga anak ng Diyos. Gayunpaman, may mga taong nakasanayan yung pagtawag sa Diyos bilang Ama, kahit na wala pa silang karanasang maipanganak na muli. Sila rin ay taimtim na nananalangin para silang tumatawag sa telepono na wala namang kausap. Sinasabi nila ang lahat ng gusto nilang sabihin. At pagkatapos ay, sige na, ibababa ako na. Pero sino bang kausap nila? Kaya yung tamang panalangin ay mahalaga. Kung tama ang panalangin ng isang tao, ibig sabihin, mayroon siyang tamang relasyon sa Diyos. Kung mananalangin ka ng tama, maaari mong maipamuhay ng tama ang iyong pananampalataya. Kaya ang panalangin ay hindi hamak na formalidad. Ito ay tanging karapatan na ibinigay sa mga anak ng Diyos. At wala nang mas kahanga-hanga kaysa rito. Ang Diyos na lumikha ng sangkalawakan na nasa kataas-taasan, siya na humihigit sa lahat ay ating Ama. Ramdam niyo ba ito? Tila hindi ka panipaniwala? Ngunit para sa mga taong naligtas, ito'y totoo. Dapat nating paniwalaan ito. Dapat tayong mamuhay ng may pagmamalaki bilang mga anak ng Diyos. Tingnan po natin sa mga awit 103. Mga awit 103, verse 20. Mga awit 103, verse 20. Babasahin ko po sa mga awit 103, verse 20. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong mga anghel niya, kayong mga makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita, na nakikinig sa tinig ng kanyang salita. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng hukbo niya, kayong mga lingkod niya na nagsisigawa ng kanyang kalooban. Basahin po natin ang sabay-sabay ang verse 22. Purihin ninyo ang Panginoon lahat ng kanyang mga gawa, sa lahat ng dako ng kanyang kapamahalaan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Ito ay tungkol sa mga anghel. Kayong mga anghel, kayong mga makapangyarihan sa kalakasan
na gumaganap ng kanyang salita, na nakikinig sa tinig ng kanyang salita. Sinasabi rito na sila'y makapangyarihan sa kalakasan. Alam niyo ba na ang pinakamakapangyarihang nilalang sunod sa Diyos ay mga anghel? Ang Diyos ay maraming gawaing ginagawa sa pamamagitan ng mga anghel. Nang ibinigay niya ang kautusan sa mga Israelita, sinasabing ito'y ibinigay sa pamamagitan ng mga anghel. Kaya sa Daniel chapter 12 verse 1, sinabi ng Diyos kay Daniel, "Tatayo si Miguel, ang dakilang pinuno na tagapag-ingat ng iyong bayan." Ito'y tumutukoy kay Miguel na isang anghel. Mayroong tatlong espesyal na anghel, sina Gabriel, Miguel at Lucifer. Si Lucifer ang anghel na nagkasala. Siya ang naging dyablo na sumasalungat sa Diyos. At ang anghel na si Miguel ay isang anghel ng pakikipagdigma. Sa Lumang Tipan, sa Josue 23 verse 10, yung mga Israelita, nagkaroon sila ng digmaan. Magagawa ng isa sa inyo na mapatakbo ang 1,000 sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo, gaya ng ipinangako niya sa inyo. Kaya ang Diyos ang nakikipaglaban para sa mga Israelita. Kaya't ang isang Hudyo ay kayang mapatakbo ang 1,000. Isang Hudyo laban sa 1,000. Kung ang Diyos ay makikipaglaban kasama ng Israel, hindi lang 1,000 kaaway ang matatalo nila, kahit na 10,000 kaaway pa. At sa paanong paraan ito ginagawa ng Diyos? Nagsusugo siya ng anghel. Sa Isaiah 37, makikita ang pinalibutan ng 185,000 na sundalo ng Assyria ang Jerusalem at pinagbantaan nila si Haring Hezekias na kung hindi ka susuko sa hari ng Assyria, papatayin namin kayong lahat. Sa tingin nyo ba ay matutulungan kayo ng Diyos na inyong pinagkakatiwalaan? Kaya sa ganito hinamak ng Assyria ang Diyos. At may sulat na ipinadala kay Haring Hezekias na nagsasabing sumuko na siya. Subalit nagtungo si Hezekias sa templo ng Diyos at nanalangin. "Diyos ko, basahin niyo ito. Isinusumpa kayo ng hari ng Assyria." Pagkatapos ay dumating si Propeta Isaias na nagsasabing, "Huwag kang mag-alala. Sa gabing ito ay papatayin ko ang lahat ng taong ito." At ng oras na yon, nagsugo ang Diyos ng isang anghel at pinatay ang 185,000 na sundalo. Ang Israel ay hindi nagpakawala ng kahit na isang palaso. Kinaumagahan, 185,000 na bangkay na lang ang nakita nila. Marami pang pangyayaring katulad nito. Nang maging independent ang Israel noong May 14, 1948, nagkaroon ng una, ikalawa at ikatlong digmaan sa gitnang silangan. Sa panahon ng Six-Day War noong June 1967, si President Nasser ng Egypt ay naging Commander-in-Chief. Siya ay bumuo ng pagsasanib pwersa ng 14 na bansang Arabo upang lusubin ang Israel. Nais nilang palayasin ang Israel hanggang sa Mediterranean. Mayroon pa akong poster na ginawa 1 linggo bago yung digmaan na yon. At habang tinatangay nila ang mga Hudyo papuntang Mediterranean, sinabi nila, "Papunta kayo sa impyerno, kayo mga Sionista. Papunta kayo sa impyerno, mga Sionista." Tinawag nilang Sionista ang mga Hudyong bumalik sa Israel. Nang panahong iyon, ang Israel ay may populasyon na 2.25 million. Ang kanilang lupain ay kasing laki lamang ng Central Luzon sa Pilipinas. Dito ang lupaing nabawi nila noong una at ikalawang digmaan sa gitnang silangan. Ang populasyon ng 14 na bansang Arabo ay 120 million. At ang Israel ay 2.25 million. Sa tingin niyo, magagawa kaya nilang lumaban? Itinutok ng mga Arabo ang kanilang mga sandata sa Israel. Soviet tanks, missiles, MiG fighters, at lahat ng uri ng sandata. Siyempre, ang Israel ngayon ay mayroon ng Phantom jets mula sa Amerika. Subalit kahit ang mga ito ay hindi maikukumpara sa mga sandata ng kanilang kalaban. Ang bilang ng kanilang mga sundalo ay baliwala din kung ikukumpara. At sinubukan ng mga Arabo na palayasin ang Israel sa Mediterranean Sea. Subalit tinalo sila ng Israel.
Tinalo sila ng Israel na nagtagumpay lamang sa loob ng 6 na araw. Eksaktong 6 na araw lamang. Nakuha ng Israel ang lupain na 3 beses na mas malaki kaysa dati. Gayon din ang Sinai Peninsula sa loob lamang ng 6 na araw. Si Nasser ay sumuko sa Ehipto. Kung hindi siya susuko, wawasakin ng Israel ang buong Cairo. Anong magagawa niya? Kailanman ay hindi pa nagkaroon ng ganitong digmaan sa kasaysayan ng mundo, kahit ngayon. Tila ba gustong wasakin ng Hamas ang Israel? Pero anong nangyari? Magagapi ba nila ito? Kahit na magsama-sama pa ang Syria, Lebanon at Iran, hindi sila mananalo. At hindi magtatagal, lulusob ang Russia. Ngunit sa Ezekiel chapter 38 at 39, sinasabing kukunin ng Diyos ang aroganteng Russia, hahawakan ng kanyang ilong at kakaladkarin at papatayin. Ito'y hindi alam ng Russia, kaya lulusong ang Russia upang lumusob sa Israel. Kaya sa Ezekiel chapter 39, sinasabing sila'y mabubuwal sa mga bundok ng Israel at mamamatay. Sa loob ng ilang taon, pumupunta ako sa Russia para mangaral ng ebanghelyo sa Moscow, pero hindi ko ito masabi sa kanila. Kasi kung sasabihin ko na sa darating na hinaharap ay lulusob ang Russia sa Israel at lahat ng Russian mamamatay, baka pagtulungan ako ng mga taga-Russia, bugbugin nila ako hanggang mamatay. Kaya hindi ko ito masabi doon. Gayunpaman, ito'y tiyak na mangyayari. Kaya sa pamamagitan ng mga anghel, ang Diyos ay nakikipaglaban at tumutulong sa Israel. Kaya sila'y mga makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita. Ginaganap nila ang salita ng Diyos. Sila'y mga dakilang anghel. Subalit, alam nyo ba na ang mga anghel ay hindi maaaring maging anak ng Diyos? Hindi sila pwedeng maging anak ng Diyos. Ang anghel na si Lucifer ay nagmataas. Sinubukan niyang maging katulad ng Diyos. Kaya't siya at ang 3 bahagi ng mga anghel na nasa ilalim ng kanyang pamumuno ay pinalaya sa harapan ng Diyos. Ito ang diablong si Satanas at ang kanyang mga alagad. Sa Mateo 25:41, diablo at kanyang mga anghel. Ang diablo ay si Lucifer at ang kanyang mga anghel ay ang pinalayas na 3 bahagi ng mga anghel sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ngunit para sa mga nagkasalang anghel, ang anak ng Diyos ay hindi namamatay sa krus. Kapag nagkasala ang anghel, tapos na siya. Kaya ang layunin ng paglikha sa tao ay ibang-iba sa layunin ng paglikha sa mga anghel. Nilikha ng Diyos ang mga anghel bilang lingkod sa mga banal na gawain. Kaya't sinasabi sa Hebreo 1:7, ginawa niya ang mga hangin ng mga anghel at ang kanyang mga lingkod ay ningas ng apoy. Kaya't sila'y nilikha bilang mga manggagawa. At sa Hebreo 1:14 sinabi, silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain na isinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan. Ang mga anghel ay isinugo upang paglingkuran ang mga magmamana ng langit. Ngayon, ang natitirang mga anghel ay isinugo upang maglingkod sa mga ligtas na banal. Ang layunin sa pagligtas sa tao ay upang ibigay sa kanila ang posisyon na inimbot ni Lucifer, ang posisyong maging katulad ng Diyos. Subalit kailangan nilang pumasa sa pagsubok. Kailangan nilang mapagtagumpayan ang pagsubok ng diablo na pinalayas ng Diyos. Kaya ang diablo ay pansamantalang ginagamit ng Diyos. Kailangan mong mapagtagumpayan ang pagsubok ng diablo upang maging katulad ng Diyos. Tungkol sa mga anghel, si Kristo ay hindi mamamatay para sa kanila. At ang mga anghel ay hindi maaaring maging mga anak ng Diyos o babaeng ikakasal kay Kristo. Ang mga anghel, sila'y mga espiritong tagapaglingkod lamang. Kaya sa Hebreo chapter 1 verse 5, sinasabi na hindi kailanman tinawag ng Diyos ang anghel na anak ng Diyos. May nagsabi sa akin noon na may naintindihan daw siyang kamanghamanghang bagay sa Biblia. Akala ko may napagtanto talaga siya, kaya tinanong ko siya kung ano yon.
Sinabi niyang si Jesus daw ay pumili ng isa sa mga anghel at ginawang anak niya. Nang tanungin ko siya kung saan nakasulat yon, sabi niya, Hebreo chapter 1 verse 5. Kaya binasa ko yon. Sapagkat kanino sa mga anghel sinabi ng Diyos kailanman, ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging iyong ama. Ibig sabihin, kailanman ay hindi niya ginawa yon. Kaya dapat mong basahing mabuti ang Biblia. Kaya hindi niya naintindihan. Ang punto rito, hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sino mang anghel na siya'y kanyang anak. Nakasulat ba rito ang sinabi niya? Binabaliwala nila ang unang bahagi ng pangungusap. Ang pinagtutuunan lang nila ng pansin ay ang salitang, ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging iyong ama. Hindi nila pinapansin ang bahagi na nagsasabing hindi niya kailanman sinabi ang ganong bagay sa kanino mang anghel. Gayunpaman, ang mga anghel ay makapangyarihang nilalang. Pangalawa lamang sila sa Diyos. Sila ay tunay na kahanga-hanga. Ngunit kahit na ano pang mangyari, hindi sila kailanman magiging mga anak ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sinabi sa unang Pedro chapter 1 na maging ang mga anghel ay namamangha sa kaligtasang tinanggap natin. Ito'y pinananabagyang makita ng mga anghel. Sa Hebreo 1:14, hindi ba silang lahat ay mga spiritong nasa banal na gawain na isinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan? Alam niyo ba na bawat ligtas na tao ay may tagapagbantay na anghel? Sinasabi sa Matthew 18 verse 10, ang kanilang mga anghel sa langit ay patuloy na nakikita ang mukha ng aking ama na nasa langit. Opo, bawat naligtas na tao may mga tagapagbantay na anghel. Kaya naisip niyo ba kung gaano kahanga-hanga ang maging anak ng Diyos na tumanggap ng kaligtasan? Ang mga anghel ay naglilingkod sa mga naligtas. At kahit sa langit, sila ay magiging mga tagapaglingkod natin. Sa pagsamba natin sa Diyos, ang mga anghel ay magpupuring kasama natin. Marahil sila ay namamangha at naiinggit sa kaligtasang tinanggap natin. Kung titingnan natin sa Hebreo chapter 1 verse 6, sa muling pagdating ni Jesus, hindi na siya bugtong na anak, kundi panganay. At muli, ng kanyang dinadala ang panganay sa daigdig. Kaya tingnan natin muna sa Roma chapter 8. Roma chapter 8. Roma chapter 8. Verse 14. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama. Ang espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana din, mga tagapagmana ng Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Kaya sa talatang ito, makikita kung ano ang ibig sabihin ng pagiging anak ng Diyos. Ang mga naligtas ay tumanggap ng Espiritu Santo, ng Espiritu ng Diyos. Kanina umawit ang ating koro, lumalakad sa makipot na daan, sa araw at gabi nagagalak, sapagkat ang Espiritu ng Panginoon ay nasa amin. At sa kasunod, ang Espiritu Santo ay narito. Siya'y ating kasama. Ibig sabihin ng kaligtasan, tinanggap natin ang kapatawaran ng mga kasalanan. Tayo ipinanganak na muli, naging anak ng Diyos, tinanggap ang Espiritu Santo. Magkakapareho lang ang ibig sabihin nito. Nangyari ito ng sabay-sabay. Kahit na hindi naunawaan ng ligtas na tao, nasa kanya ang Espiritu Santo. Sa Galatia chapter 3 verse 2,
Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan o pakikinig sa pananampalataya? Ang Espiritu Santo ay dumating sa atin nang tayo'y makinig at manampalataya sa Ebanghelyo. Dapat tayong maniwala na nasa atin ang Espiritu Santo. Kahit na minsan ay hindi natin namamalayan ang kanyang presensya, bawat ipinanganak na muli ay tinatahanan ng Espiritu Santo. Kaya nga sa Roma 8:15, hindi kayo tumanggap ng spirito ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang isang alipin ay nabubuhay sa takot. Kung siya'y magkakamali, pwede siyang itakwil. Likas ito sa isang alipin. Ngunit ang anak ay hindi natatakot na baka siya itakwil, mayroon siyang katiyakan. Kapag ang isang tao ay anak ng Diyos, anak na siya ng Diyos magpakailanman. Ibig sabihin ay kinupkop. Hindi tayo dati anak ng Diyos pero kinupkop tayo bilang sarili niyang pamilya. Kaya tayo ay mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Mga kasamang tagapagmana niya at duluwalhatiin tayong kasama ni Kristo. Hindi ba nakakamangha ito? Tayo ay mga tagapagmana na tatanggap ng lahat ng espiritual na kayamanan ng Diyos at makikibahagi sa kanyang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Tayo'y mga kasamang tagapagmana. Kung paanong nagdusa si Kristo at pagkatapos ay pumasok sa kaluwalhatian, tayo rin ay kailangang magtiis na kasama niya upang tayo din ay luwalhatiing kasama niya. Ano man ang mangyari, tayo'y naging mga anak na ng Diyos at ibinigay niya sa atin ang Espiritu ni Kristo upang manirahan sa loob natin. Tayo rin ay mga naging tagapagmana ng Diyos. Sa Galatia chapter 4 verse 6, sapagkat kayo mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating puso na sumisigaw, Aba, Ama. Kung iisipin natin ang bagong panganak na sanggol, ano ang unang salitang kanilang natututunan? Mama, Papa. Ito ang karaniwan. Ito ang pangkalahatang ekspresyon ng bawat sanggol sa buong mundo. Sa Estados Unidos, tinatawag ng mga sanggol ang kanilang ama na Papa at Mama. Ito'y likas na pananalita. Ang mga salitang ito ay hindi isang bagay na natututunan ng bata. Sa halip, nagmumula ito sa mismong buhay sa loob nila. Kaya sumisigaw, Aba, Ama. Kaya ngayon, ating pag-isipan ang salitang Ama namin. Hindi lamang ito nangangahulugan na tayo'y mga anak niya, kundi siya ang ating ama. Pagkatapos ng pagkabuhay na muli ni Jesus, may ilang kababaihan na pumunta sa kanyang libingan. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena. Nagpunta sila upang pahiran si Jesus ng mabangong langis. Ngunit sa halip na bangkay ang kanilang makita, natagpuan nila si Jesus na nabuhay na muli. Sinabi ni Jesus sa John 20:17, sabihin niyo sa aking mga kapatid, aakyat ako sa aking ama at inyong ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Tinawag ni Jesus ang mga alagad na mga kapatid niya. Sinabi niya, aking mga kapatid, aking ama at inyong ama, aking Diyos at inyong Diyos. Hindi ba't nakakataba ng puso kapag binabasa mo ang mga talatang ito? O kapag binabasa nyo parang wala lang. Ang aking ama, ngayon ay inyong ama. Ang aking Diyos, ngayon ay inyong Diyos. Ibig sabihin, tayo ngayon ay nakatayo sa parehong posisyon ni Jesus. Bago siya namatay, siya'y bugtong na anak. Ibig sabihin, nag-iisang anak. Walang iba pa.
Sa John chapter 12 verse 24, malibang ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito'y mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, nagbubunga ng marami. Si Jesus ay bumaba sa langit at namatay, tulad ng isang butil ng trigo na nahulog sa lupa. Bilang bugtong na anak, ibinigay niya ang kanyang buhay upang marami ang maipanganak na muli. Pagkatapos niyang mabuhay na muli, si Jesus ay hindi na bugtong na anak. Siya ngayon ay panganay na sa maraming magkakapatid. Si Jesus ay naging ating panganay na kapatid, kaya naman sa Hebreo 1:6, panganay sa daigdig. Nang dumating si Jesus, siya ay bugtong na anak. Ngunit pagkatapos ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, siya ay naging panganay na anak. Marami ng magkakapatid. Ngayon kanyang sinabi, aking kapatid, aking ama at inyong ama. At sa Hebreo chapter 2 verse 11, dahil dito'y hindi nahihiya si Jesus na tawagin tayong mga kapatid. Tinatawag niya tayong mga kapatid. Si Jesus ang ating panganay na kapatid. Tayo naging kanyang nakababatang kapatid. Hindi ba ito kamangha-mangha? Si Jesus ay hindi na ang nag-iisang anak ngayon. Marami ng mga kapatid ang isinilang sa pananampalataya. Kaya naman maaari nating tawagin ng Diyos na ating Ama, tulad ng ginagawa ni Jesus. Tayo ngayon ay mga kapatid ni Kristo. At nang tayo naligtas, hindi tayo nag-iisa. Marami pang ibang kapatid na tumanggap ng parehong kaligtasan. Kaya sa espiritual na kahulugan, lahat ng mananampalataya ay magkakapatid. Kaya nga sa Gawa 1:16, sinasabi mga kapatid. At mga anak lang. Walang espiritu ng anak na babae. Espiritu lamang ng anak. Espiritu ng kanyang anak. Minsan may narinig akong nananalangin ng ganito, Diyos, narito na ngayon ang iyong mga anak na lalaki at babae. Pero naisip ko sa sarili ko, teka, walang anak na babae ang Diyos. Isa lamang ang kanyang anak. At ang ibinigay niya sa atin ay ang espiritu ng kanyang anak. Kaya nga, ang mga sisters ay walang espiritu ng anak na babae. Ang tinanggap nila ay espiritu din ng anak. Sa mga tuwid, walang espiritu ng anak na babae. Espiritu lamang ng anak. Kaya nga tayo ay magkakapatid. Binigyan tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ngayon, sinasabi natin, Ama namin. Sa unang Korinto 1 verse 9, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Tinawag niya tayo. Ibig sabihin, iniligtas niya tayo. At pagkatapos ng kaligtasan, nagkaroon tayo ng pakikisama sa Panginoon. Maraming ligtas na banal, hindi ba? Tayo ay nakikisama sa Panginoon. Kapag ipinanganak ang isang sanggol, mayroon siyang pamilyang kasama, tatay, nanay, ate, kuya. Nagsisimula ang pakikisama mo sa iyong pamilya sa oras na ipanganak ka. Kahit sa school, ang mga estudyante ay may pakikisama sa kanilang mga kaklase. Ang mga trabahador ay may pakikisama sa mga katrabaho nila. At nakikisama rin tayo sa iba pa nating mga kakilala. Ngayon, ang mga naligtas ay nakikisama sa mga kapwa natin naligtas. Ang mga taong ligtas ay mayroong tunay na pakikisama sa isa't isa. Katulad ng mga Maya na kasamang lumilipad ang kapwa Maya. Gayon din sa Agila, sa kapwa nila Agila. Posible ba na ang Maya at Agila ay magkaroon ng pakikisama sa isa't isa? Hindi po. Ngayon, may pakikisama tayo sa kapwa natin ligtas na Kristiyano. Hindi tayo nag-iisa. At sa Efeso chapter 4 verse 13, ang mga ligtas ay dapat na makarating sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakakilala sa anak ng Diyos hanggang maging taong may sapat na gulang. Ito ang iglesia. Ang mga ligtas ay nakarating sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos. Sa Efeso chapter 4 verse 3, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu.
Mayroon tayong iisang Diyos, ang ating Ama, isang sambahayan ng mga brothers and sisters, iisang pananampalataya, iisang pag-asa, at iisang layunin sa buhay. Ang lahat ng ito'y nakapaloob sa salitang Ama naming nasa langit. Ang Diyos ay hindi lang aking Ama, kundi Ama natin. Ang mga ligtas na Kristiyano ay nabubuhay bilang magkakapatid. Mayroong iisang Ama, ang Diyos. Kaya, Ama naming nasa langit. Ngayon, buksan po natin ang Biblia sa Efeso chapter 2 verse 19. Efeso chapter 2 verse 19. Efeso chapter 2 verse 19, basahin po natin. Kaya nga hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo mga kapwa mamamayan na mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Kaya nga, ito'y mensahe para sa mga taong ligtas. Kaya nga, hindi na tayo mga dayuhan. Kung ang isang bahay ay mayroong karatula na nagsasabing bawal pumasok dito ang dayuhan, kung gayon, hindi pwedeng pumasok doon ang mga taong hindi kilala. Sila lang na taga doon ang pwedeng pumasok. Nung hindi pa tayo ligtas, tayo mga dayuhan sa tipan ng pangako. Subalit ngayon, hindi na tayo mga dayuhan at banyaga, kundi mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Ano ba ang ating pagkamamamayan? Sa Filipos 3:20, sinasabing tayo, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Tayo'y mga mamamayan ng langit. Kung ang isang tao ay ipinanganak sa Korea, mayroon siyang Korean citizenship. Ang ating pagkamamamayan ay nakadepende kung saan tayo ipinanganak. Kaya naman noong naligtas tayo, tayo ay naging mamamayan ng langit. Ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Ang pagkamamamayan ng ating katawan ay nasa lupang ito, subalit ang ating spirito ay mamamayan na ng langit. At mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Kukunin tayo ng Panginoon sa oras na siya'y dumating. Para sa mga taong ligtas, tapos na ang immigration process. At saan tayo pupunta? Sa Amerika? Sabi nila maganda daw doon, pero sa tingin ko ay hindi na ganoon kaganda doon. Pasensya na po sa mga nakatira sa US, pero ito ang totoo. Para naman sa mga Koreano, sa magandang Seoul, mamuhay sa Seoul, magandang Seoul, ganun pa talaga kaganda ang Seoul? Naalala ko noong nakatira pa kami sa Daegu, pumunta kami sa Seoul. Pagpasok ko pa lang sa lungsod, hindi na agad ako halos makahinga dahil sa hangin. Gusto ko na agad umuwi dahil sa polusyon, hindi sariwa ang hangin. Ano ba ang tunay na magandang lugar? Sa magandang langit, may samyo na mabagong bulaklak, nagbubunga ang punong kahoy ng buhay, at ang Panginoon ay naroon. Maganda ang tunay kong tahanan. Sa magandang langit. Tinatawag na tayo ng mga anghel patungo doon sa langit. Kaya tayo mga ligtas ay mga mamamayan ng langit. Hindi magtatagal, pupunta na tayo doon. Tapos na ang immigration process natin. May visa na. Hindi kailangang sumakay ng eroplano. Pagdating ng Panginoong Yesus, kukunin niya tayo paitaas. Sa tingin ko aakyat tayong buhay tulad ni Enoch. Maghintay pa tayo ng kaunti. Mangyayari ito. Kaya tayo mga mamamayan ng kaharian ng langit. Mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Ano ba ang ibig sabihin ng sambahayan? Pamilya ang ibig sabihin nito. Pamilya tayo ng Diyos. Ang mga naligtas ay naging isang bagong komunidad. Tayo na naging mga anak ng Diyos, kasama ang Ama nating Diyos at si Jesus. Ang mga brothers and sisters na pupunta sa langit ay pinag-isa sa iisang katawan sa pamamagitan ng iisang dugo ni Jesus. Sila iisa. Mayroon silang iisang pag-asa, iisang pananampalataya, at iisang layunin sa buhay. Sila ang mga taong mabubuhay magpakailanman sa langit.
May kasabihan na mas makapal ang dugo kaysa tubig. Siyempre talagang mas makapal ang dugo kaysa tubig. Subalit ang Espiritu Santo ay mas mahalaga kaysa dugo. Gaano man katibay ang iyong pisikal na lahi, magtatapos ito sa loob ng ilang dekada. Sa tingin mo ba ay mabubuhay ka pa rin kasama ng iyong pamilya kapag pumunta ka na sa langit? Hindi po, pasensya na. Subalit wala nang ganoong makalupang relasyon sa langit. Ang lahat ng mga naligtas ay mamumuhay bilang iisa. Sa makatuwid, ang relasyong magkadugo ay magtatapos pagkaraan ng ilang dekada. Magtatapos ito. Gayunpaman, ang pagiging anak ng Diyos na pinag-isa sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ito'y walang hanggan. Sa langit, magsasama-sama tayo magpakailanman. Hindi natin alam kung sa anong paraan tayo mabubuhay doon ng magkakasama. Malalaman lang natin pagdating natin doon. Gaano man kaganda ang mga bagay sa mundong ito, hindi ito maihahambing kahit sa isang libong bahagi ng mga bagay sa langit. Kaya bilang mga naligtas na Kristiyano, tayo ay naging pamilya ng Diyos. Tayo ay naging miyembro ng isang bagong komunidad. Maraming beses binanggit ang salitang atin sa Biblia. Sa Efeso chapter 3 verse 20, ngayon nasa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ang Panginoon ay nasa gitna natin at ang Espiritu Santo ay gumagawa sa gitna natin. Alam ba ninyo? Ang Panginoon ay kumikilos sa gitna ng mga naligtas na banal. Kaya nga ang taimtim nating panalangin ay natutupad. Ang Panginoon ay kumikilos sa atin. Hindi lamang sa akin, kundi gumagawa sa gitna natin. Hindi tayo nag-iisa pagkatapos nating maligtas. Maraming ligtas na brothers and sisters. Maraming ipinanganak na muli na may kaparehong pananampalataya at pag-asa. Dapat nating maintindihan na ang pamumuhay sa pananampalataya ay hindi ginagawa mag-isa, kundi magkakasama sa loob ng pagtitipon. Na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Ibig sabihin ay huwag nating iwan ang kapulungan, ang pagtitipon. Ang pag-iwan sa kapulungan ay pag-iwan sa Panginoon. Sa Genesis chapter 12, tinawag ng Diyos si Abraham mula sa Ur ng mga Kaldeyo, kung saan naroon ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At sinabi ng Diyos, pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Kaya't umalis si Abraham at si Lot na kanyang pamangkin, sumama sa kanya. Nang sila'y dumating sa lupain ng Kanaan, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng kanilang mga pastol. Kaya, mga pastol ni Abraham at mga pastol ni Lot ay nagkaroon ng pagtatalo. Kaya sinabi ni Abraham kay Lot, huwag na tayong magkaroon ng pagtatalo, maging ang ating mga pastol sapagkat tayo'y magkapatid. Dapat ay sinaway ni Lot ang kanyang mga pastol at hindi niya dapat iniwan si Abraham. Hindi siya dapat humiwalay kay Abraham, sapagkat ang pagiging kasama ni Abraham ay pagiging kasama ng Diyos. Hindi niya dapat iniwan si Abraham. Dapat ay nanatili siyang kasama nito. Sinabi ni Abraham kay Lot, kung ang pamumuhay na kasama ko ay napakahirap, humiwalay ka na lang sa akin. Di ba nasa harapan mo ang buong lupain? Humiwalay ka sa akin. Kapag kinuha mo ang nasa kaliwa, ako ay pupunta sa kanan. Kapag kinuha mo ang nasa kanan, ako ay pupunta sa kaliwa. Sinabi ni Abraham, ikaw ang unang mamili. Ano kaya ang dapat na sinabi ni Lot? Tiyo, paano kita magagawang iwan? Ang paghiwalay sa iyo ay paghiwalay sa Diyos. Hindi ko yan gagawin. Dapat ay sinaway niya ang kanyang mga pastol. Ngunit sa halip, sinabi niya, pwede bang ako ang unang mamili? Sodoma at Gomora, natutubigang mabuti, maganda sa paningin, tulad ng Eden. Tiyo, gusto kong manirahan sa Sodoma at Gomora, sa dakong yon. O sige, pumayo ka, mag-enjoy ka, bahala ka na. Kaya si Abraham ay nanatili sa lupaing walang naman. Subalit kasama niya ang Diyos.
Ang Sodoma at Gomora ay napuno ng kasalanan. Kaya't winasak ito ng Diyos sa pamamagitan ng apoy at asupre. Subalit nakaligtas si Lot sa pagkawasak dahil sa taimtim na panalangin ni Abraham. Gaya ng sinasabi sa Biblia, bagaman siya'y maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. Gayon ang nangyari kay Lot. Muntik nang hindi makatakas si Lot nang sunugin ang Sodoma at Gomora. Kaya anong aral ang makukuha natin dito? Kapag ang isang taong ligtas ay umalis sa kapulungan, hindi niya matatanggap ang paggabay ng Espiritu Santo. Ang pag-iwan kay Abraham ay pag-iwan sa Diyos. Sa kaparehong paraan, hindi tayo dapat umalis sa kapulungan kung saan nagkakatipon ang mga taong naligtas. Ang Panginoon ay nasa gitna ng kapulungan. Kaya nga ang Diyos ay tinatawag na ating Ama, hindi aking Ama. Dapat niyong malaman na ang pag-iwan sa kapulungan ay pag-iwan sa Diyos. Ang pag-iwan sa kapulungan ay pag-iwan sa Diyos. Hindi aking Ama, kundi ating Ama. May mga taong nagsasabing ligtas na daw sila. Ngunit pagkaraan ng ilang saglit, hindi mo na sila makita. Sila'y mga taong umaalis. May iba naman na umaalis at pagkatapos ay lilitaw pag halos limot mo na sila. Buti na lang, nakabalik. Ngunit ang iba ay hindi na talaga bumabalik. Hindi ko alam kung talagang ligtas ba sila o hindi. Ang pananatili sa kapulungan ng mga taong ligtas ay masasabing katibayan ng kaligtasan. Kaya basahin po natin sa Roma chapter 14, verse 7 to 8. Roma chapter 14, verse 7 at 8. Roma, babasahin po natin ng sabay-sabay ang verse 7 at 8. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo mamatay, tayo'y sa Panginoon. Walang sino man sa atin, ito ang kapulungan ng mga ligtas na banal. Gaano ba nakakaaliw ang salitang atin? Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili, walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Ito'y normal, hindi ito espesyal. Normal lang ito. If I live for you. If I die for you. I belong to you. In life or death. Totoo ito. Ito ang aking kaluluwa at aking katawan ay hindi ko na pag-aari. Ito'y sa Panginoon. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ang mga ligtas na tao ay nabubuhay upang suklian ang biyaya ng Diyos. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo sa Panginoon, tayo namamatay. Tama ba? Siyempre, ito'y natural lamang, hindi ito'y bagay na espesyal. Hindi yan tama para sa akin. Basta mabubuhay ako para sa aking sarili. Mamamatay ako para sa aking sarili. Kung gayon, may mali sa ganitong uri ng tao. Tayo ngayon ay mga taong may isang kapalaran para sa Panginoon. Kasama ang kapulungan ng mga anak ng Diyos. At gumagawa tayo ng magkakasama ayon sa salita ng Panginoon na mayroong pagkakaisa para sa Kanya. Nabubuhay tayo para sa Ebanghelyo at niluluwalhati natin ang Diyos. Kaya't mabuhay man tayo mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sinasabi sa 2 Korinto chapter 5 verse 15, siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay, kaya't ang ating mga kaluluwa ay binuhay na nang mamatay ang Panginoon para sa atin, upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ang mga naligtas na tao ay hindi na nabubuhay para sa kanilang sarili. Likas ito sa atin. Nabubuhay na tayo para sa Panginoon. Pag-isipan po ninyong mabuti. Kung hindi ka nabubuhay ng ganito at hindi ka nakukonsensya, hindi ba't may mali?
Sa tingin nyo ba ang ibig sabihin ng pagkakaisa ay umattend lang tuwing linggo upang manalangin, umawit ng hymno at makipag-fellowship sa mga brothers and sisters? Ito'y pakikibahagi sa iisang pag-asa at layunin. Kaya kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay, o kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Ang lahat ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya ngayon, kabilang tayo sa kapulungan na tinatawag nating atin. Buksan po natin sa Biblia, mga Hebreo chapter 2, verse 10. Hebreo chapter 2, verse 10. Sapagkat nararapat na ang Diyos na para sa Kanya at sa pamamagitan niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian, ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Kaya sa pamamagitan niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, siya ang lumikha, nagahari at nagpapanatili sa lahat ng bagay. Ang Panginoon ay nagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian. Si Jesus, siya ay namatay sa krus. Namatay na parang butil ng trigo upang siya'y makapagdala ng maraming anak. Tungo sa kaluwalhatian. Nararapat na ang Diyos na para sa Kanya at sa pamamagitan niya ay nagkaroon ng lahat ng bagay sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian. Sapagkat nararapat na ang Diyos ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Gaya ng butil ng trigo na nahulog sa lupa at namatay, siya ay nagbunga ng marami. Nagdala siya ng maraming anak ng Diyos at inaakay sila patungo sa kaluwalhatian. Kaya't sinasabi sa verse 11, ang gumagawang banal. Ang gumagawang banal ay tumutukoy sa Panginoon, at ang mga ginawang banal, pawang nagmula sa isa. Dahil dito ay hindi nahihiya si Jesus na tawagin silang mga kapatid. Si Jesus ay anak ng Diyos, ang tanging anak. Tayo din ay ipinanganak ng Diyos. At dahil sa tayo ay nagmula sa isa, hindi siya nahihiya na tawagin tayo mga kapatid. Kaya't si Jesus na nabuhay na muli ay nagsabi, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking ama at inyong ama, aking Diyos at inyong Diyos. Kaya ngayon, mga anak tayo ng Diyos kasama ni Jesus. Mga kabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Buksan po natin Roma chapter 8. Roma chapter 8 verse 29. Roma chapter 8 verse 29. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Sapagkat ang mga nakilala niya. Mula pa ng una ay plano na ng Diyos na iligtas ang mga makakakilala kay Jesus. Itinakda na rin niya noon pa man na sila'y maging kawangis ng anak. Kaya't iniligtas niya tayo upang ibigay sa atin ang spirito ng kanyang anak at maging katulad tayo sa larawan ng kanyang anak. Ano ang ibig sabihin ng maging katulad sa larawan ng kanyang anak? Ang nakababatang kapatid ay dapat na gumaya sa nakatatanda niyang kapatid, di ba? Ang nakababatang kapatid dapat gumaya sa kanyang kuya. Si Jesus ang panganay na anak ng Diyos at tayo ang kanyang nakababatang kapatid. Ang dapat nating gawin ay tularan siya upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Siya ang panganay at tayo ang kanyang mga kapatid. Kaya dapat tayong tumulad sa larawan ni Jesus na anak ng Diyos. Dapat nating tularan ang Panginoong Jesus. Tayo ay naging mga anak ng Diyos kay Jesus. Ang mga naligtas na banal ay dapat na magkaroon ng pakikisama sa kanyang anak. At paunti-unti ay tularan ng Panginoon. Tama?
Sinabi ng Diyos na itinalaga niya ng una pa na tayo ay maging katulad sa larawan ng kanyang anak. Sa Galatia chapter 4 verse 19, sinabi ni Apostol Pablo, "Minamahal kong mga anak, na para sa inyo ay muli ako nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo." Ang isang ina ay nakakaranas ng hirap sa panganganak. May ilan nga noon na namamatay sa panganganak. Gaano kaya kasakit? Hindi ito maintindihan ng mga taong hindi nanganak. Nagtatapos ba ang lahat sa panganganak? Hindi, inilalaan ng mga magulang ang buhay nila para palakihin ang kanilang mga anak. Sila ay nagsusumikap at nagsasakripisyo. Kaya para sa mga taga-Galasya, si Pablo ay nakaranas ng hirap na gaya ng sa panganganak sa kanyang pangangaral upang maligtas sila. Ngunit pagkatapos nilang maligtas, hindi pa rin nila maintindihan kung paano mamuhay sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya si Pablo ay muling nakaranas ng hirap. Kaya muli akong nakakaranas ng hirap. Muli. Ibig sabihin, si Pablo ay naghirap na dati sa pangangaral ng Ebanghelyo upang maligtas sila. At ngayon, siya ay muling nakakaranas ng paghihirap hanggang sa si Kristo ay mabuo sa kanila. Kaya nga si Kristo ay dapat na mabuo sa atin. Ito ang dahilan kung bakit iniligtas tayo ng Diyos. Upang maging tulad tayo sa larawan ng kanyang anak. Ang larawan ni Kristo ay dapat na mabuo sa atin ng higit at higit pa. Dapat ay paunti-unti tayong maging katulad ng Panginoon. Tama? Sa Roma chapter 8 verse 17, mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Mga kasama ni Kristo. Sa 1 John 2 verse 6, ang nagsasabing siya'y nananatili sa Kanya ay nararapat ding lumakad na gaya ng Kanyang paglakad. Kaya dapat tayong lumakad na gaya ng paglakad ng Panginoon ng higit at higit pa. Ang ating pananalita, pag-iisip at kilos, ang lahat ng ito'y dapat maging gaya ng sa Panginoon. Sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 13:11, "Nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata, nangangatwiran akong gaya ng bata. Ngayong ganap na ang aking pagkatao, iniwan ko ang mga bagay ng pagkabata." Ano ang ibig sabihin ng pagiging mature sa isang Kristiyano? Nangangahulugan ito na ang ating pananampalataya ay dapat patuloy na lumago upang ang ating pananalita, pag-iisip at kilos ay higit na maging katulad ng Panginoon. Dapat tayong patuloy na lumago upang maging katulad ng Panginoon. At kapag bumalik na ang Panginoon, maging ang ating katawan ay babaguhin sa isang maluwalhating katawan na tulad ng sa Kanya. Gaya ng isang uod na pumapasok sa isang kukun at pagkatapos ay lumalabas na paru-paro at lumilipad sa langit. Ang uod ng kuliglig ay hindi kaagad nagiging kuliglig. Ito'y dumadaan sa proseso ng pagiging kuliglig sa loob ng 7 taon at pagkatapos, lalabas sa kanyang balat at lilipad sa langit. Gaya nito, dapat ay paunti-unti tayong maging tulad ng Panginoon. At sa pagbabalik niya, tayo magiging tulad niya. Sinasabi ng ibang tao na ligtas na daw sila. Ngunit kung titingnan mo ang kanilang sinasabi, kung paano sila kumikilos at kung paano sila nabubuhay, katulad pa rin ng dati, walang pinagkaiba. Kung gayon, ligtas ba talaga sila? Ang kaligtasan ay hindi isang tsorya, ito'y realidad. Kaya dapat tayong patuloy na lumago upang maging katulad ng Panginoon. Kaya nga sa Colossus 3 verse 9, "Hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang magawa nito." Ang dating pagkatao ay tumutukoy sa kung sino tayo bago tayo naligtas. Hinubad ang dating pagkatao, pati ang magawa nito, at nagbihis ng bagong pagkatao, ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Sa Genesis chapter 1 verse 27, makikitang nilalang ng Diyos ang tao ayon sa larawan ng Diyos. Subalit, nang magkasala ang tao, ang larawan ng Diyos ay nawala. Sa pamamagitan ng kaligtasan na ibalik ang larawan ng Diyos sa atin. Kaya dapat ay paunti-unti tayong tumulad sa larawan ng Diyos na sa atin ay lumikha. At sa ikalawang Pedro 1 verse 4, "Gayon niya ipinagkaloob sa atin ang kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo
sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masasamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Kaya dapat nating alisin ang mga masasamang bagay ng mundong ito at maging kabahagi tayo sa likas ng Diyos. Sa Mateo 5:48 sinasabi, kayo nga'y maging sakdal gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Ito ang sinasabi sa Mateo 5:48. Maging sakdal gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Paano tayo magiging perpekto tulad ng Diyos? Kung ang Ama ay mahusay, sasabihin ng Ama sa kanyang anak, tularan mo ako. Hindi niya sasabihin, buti sana kung kalahati ka lang sa akin. Sa halip, sasabihin niya, at least maging katulad ka sa akin. Hindi natin mahihigitan ng ating Ama. Ngunit nais niya na tayo maging katulad niya. Kaya nga kayo maging sakdal gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Dapat tayong patuloy na lumago upang maging katulad niya. Kung titingnan mo ang mga monghe sa templo, sa tingin mo sinong kahawig nila? Ginagaya nila si Buddha at pinapatunog nila yung gong. Paunti-unti ay tinutularan nila si Buddha at ang kabaitan ay dumadaloy mula sa kanila. Minsan meron nagsabi, ang mga monghe ay nagiging mas katulad ni Buddha. Ngunit kanino ba dapat maging katulad ang mga Kristiyano? Sa Hebreo chapter 12 verse 2, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Pagmasdan ang nagpapasakdal sa ating pananampalataya. Ito ay tulad sa isang pintor na naglalagay ng modelo sa harap niya at ipinipinta ito ng eksakto sa canvas. Nung ako'y nasa Moscow, nakakita ako ng isang pintor na nakaupo at iginuguhit ang mga mukha ng mga tao. Sabi ng kasama ko, Pastor, bakit hindi mo subukang ipaguhit ang iyong larawan? Kaya sabi ko, sige, subukan natin. Mabilis niya itong iginuhit. Kamukha ako talaga. Inilagay ko ito sa frame at isinabit. Mahusay talaga yung pagkakaguhit niya. Mabilis niya itong in-sketch gamit ang isang lapis at natapos ng mabilis. Kung paanong inililipat ng pintor ang bawat detalye, bawat hibla ng buhok at kilay sa kanyang canvas, dapat nating ilipat ang lahat ng bagay ng Panginoon sa ating puso at buhay. Dapat tayong maging higit at higit na katulad ng Panginoon. Sa makatuwid, dapat tayong maging kabahagi sa likas ng Diyos. At sa pagbabalik ng Panginoon, sa pagdating niya, kahit ang ating katawan, kanyang babaguhin. Tungo sa isang maluwalhating katawan. Unti-unti ba kayo nababago? Unti-unti ba kayo nababago? Oo? Ha? May kumpiyansa? Nababago na. Paunti-unti. Dapat nating bilisan. Ang araw ng pagbabalik ng Panginoon ay malapit na. Kaya kailangan nating mabilis na mabago. Sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 13:11, nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Pagkatapos maligtas, tayo mga bata pa. Ngunit habang tayo lumalago, tayo nagiging mas makatulad ng Panginoon. Ito ang patunay na tayo mga anak ng Diyos. Ang pagtawag ng Ama naming nasa langit, ito ay hindi walang kahulugan. Habang iniisip natin ang Ama, dapat tayong maging higit na katulad niya. Kaya nga, sinabi ni Jesus sa John 14:9, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Si Jesus ay ang Diyos na nagpapakita sa anyong tao. Sa pamamagitan ni Jesus, ang pag-ibig, kabutihan, kapangyarihan at lahat ng katangian ng Diyos ay naipapakita sa anyo ng tao. Ngayon dapat nating tanggapin ang buhay ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesus. At sa pamamagitan ni Jesus, dapat tayong maging higit at higit na katulad ng Panginoon. Kailangan nating maging katulad niya. Tingnan po natin saglit sa 1 John chapter 3. 1 John chapter 3, verse 1 to 3. Basahin po natin ng sabay-sabay.
Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. At tayo gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Pag-uwi po ninyo ay basahin ninyo ang mga salitang ito ng paulit-ulit. Ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Ito ay mayroong malalim na kahulugan. Ang Ama sa langit ay Ama natin. Tayo ay kanyang mga anak. At hindi tayo nakikilala ng mundo sapagkat hindi siya nakilala nito. Upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. Dahil dito ay hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Kung hindi nila nakilala ang Ama, paano nila makikilala ang anak? Ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Tama, tayo ay mga anak ng Diyos. Ngunit may mga pagkakataon na tayo ay nagugutom, napapagod, nagkakasakit at nahihirapan. Kahit na tayo mga anak ng Diyos, nararanasan natin ang mga bagay na ito. Nang si Jesus ay nag-ayuno ng 40 araw at tinukso ng Diablo, siya'y pagod na pagod. At nagpakita ang Diablo at nagsabi, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, bakit ka nagugutom? Bakit ka naghihirap? Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito at kumain ka." Ito ang unang tukso. Bakit ka dukha gayong anak ka ng Diyos? Bakit ka naghihirap? At ano ang sinabi ni Jesus? Sinabi ba ni Jesus na, "Ay, oo nga pala, nakalimutan ko, ganoon ba?" Hindi ganoon ang sinabi ni Jesus. Sa Mateo chapter 3, sinasabing magagawa niyang magbangon ng mga anak kay Abraham mula sa mga bato. Kung gayon, hindi ba niya kayang gawing tinapay ang bato? Tinutulungan tayo ni Jesus sa pamamagitan ng pagdaig sa mga tukso. Tinulungan niya tayo. Si Jesus ay mayroong katawan na katulad natin. Subalit nadaig niya ang tukso ng Diablo, bagaman siya'y pagod na pagod. Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay dapat mauna ang buhay ng pagsunod sa salita. Habang tinutokso ng Diablo si Jesus, sinabi niya, "Nasusulat, nasusulat." At hanggang sa huli ay natalo niya ang Diablo. Ngayon ay mga anak tayo ng Diyos, ngunit hindi pa nahayag sa panlabas. Kaya ang mga anak ng Diyos ay maaaring hindi pinapansin, kinasusuklaman, dukha at nasa kahirapan. Ngunit walang duda na tayo ay mga anak ng Diyos. Gayunpaman, nalalaman natin na kung siya'y mahayag, sa pagdating ng Panginoon, tayo ay magiging katulad niya. Kaya tayo'y babaguhin na katulad niya upang makita natin siya. Silang mga naligtas lamang ang nakakita sa nabuhay na muli na Panginoon. At sa muling pagparito ng Panginoon, ang mga naligtas lamang ang makakakita sa Kanya. Tayo magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Pagdating ng Panginoon, ang ating katawan ay babaguhin sa isang maluwalhating katawan na tulad ng sa Panginoon. Babaguhin sa isang maluwalhating katawan na walang pagkasira. Siya'y ating makikita bilang siya. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Kaya dapat ay hindi lang tayo naghihintay sa pagbabago ng ating hamak na katawan. Dapat din pakalinisin natin ang ating sarili sa araw-araw na tulad ng Panginoon, tama? At kapag nagkakasala ang mga anak ng Diyos, pinababayaan lang ba sila ng Diyos? Hindi. Mayroong disiplina para sa kanila dahil mahal niya sila. Tingnan natin sa Hebreo chapter 12. Hebreo chapter 12.
Hebreo chapter 12, verse 6 hanggang 10. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak. Sapagkat anong anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang naranasan ng lahat, kung gayon, kayo mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Bukod dito, tayo nagkaroon ng mga ama sa laman upang tayo disiplinahin at sila'y ating iginagalang. Hindi ba dapat na tayo'y lalong pasakop sa ama ng mga spirito upang tayo mabuhay? Sapagkat tayo kanilang dinidisiplina ng maikling panahon ayon sa kanilang minamabuti, ngunit dinidisiplina niya tayo alang-alang sa ikabubuti natin upang tayo makabahagi sa kanyang kabanalan. Dahil sa minamahal ng Diyos ang kanyang mga anak, kaya kapag gumagawa tayo ng mali, dinidisiplina niya tayo. Alam niyo ba? Sa Kawikaan 13:24, ang hindi gumagamit ng pamalo ay napupuot sa anak niya, ngunit ang umiibig sa kanya ay matyagang dumidisiplina. Ang ating ama ay mahigpit na ama. Dinidisiplina niya ang kanyang mga anak. Ano ba ang ginawa ng Diyos nang magkasala si David? Dinisiplina niya. Pinatay niya ang mga anak ni David. Gaano ba karaming disiplina ang tinanggap ni David nung nabubuhay siya? Napakaraming naranasang disiplina ni David. Ang anak ni David na si Amnon ay nagkasala. Kaya pinatay siya ng kanyang kapatid na si Absalom at tumakas. At ninais ni Absalom ang trono ng kanyang amang si David. Tinangka niyang patayin ang kanyang ama. Kaya si David ay tumakas at labis na nagdusa. Lahat ng ito'y disiplina. Alam niyo, ang Diyos ay dumidisiplina. Dumarating ang disiplina. Sa iba't ibang paraan dumarating ito. Minsan kapag nagkakasala ang tatay, anak ang dinidisiplina. Ito'y espesyal na kaso. Mayroon ding disiplina sa pamamagitan ng pagkakasakit. Hindi lahat ng sakit ay disiplina, ngunit may mga sakit na dumarating bilang disiplina. Alam niyo ba? Maaaring alisin ng Diyos ang lahat ng ating kayamanan. Mayroon ding disiplina sa ating pag-iisip. Napakaraming uri ng disiplina. Sa iba't ibang paraan. Kaya sabi sa Kawikaan, chapter 3, verse 11, ang disiplina ng Panginoon ay huwag mong hamakin. Huwag mong hamakin ang disiplina ng Panginoon. Kung kayo ay hindi disiplina na siyang naranasan ng lahat, kung gayon kayo mga anak sa labas, may nakapagsabi ng ganito, Diyos ko, susubukin ko kung anak ako ng Diyos o hindi. Gagawa ako ng mali at titingnan ko kung didisiplinahin ba ako o hindi. Abay, susubukan mo ba kung may disiplina o wala? Noong ako ay nasa lungsod ng Gwangju, may dalawang sisters na nasa kolehiyo. Ang isa ay sculptor, maganda ang kanilang buhay Kristiyano. At isang araw, noong siya ay handa ng magpakasal, ipinakilala ko siya sa isang brother sa church. Ngunit hindi niya nagustuhan yung brother. At isang araw, ang sister na yon ay nag-asawa ng hindi mananampalataya. Hindi ko alam kung ano ang nagustuhan niya doon. At yung isa pang sister ay gumaya din sa kanya at sinubukan ding magpakasal sa isang unbeliever. Kaya sinabi ko sa kanya, kung mag-aasawa ka ng hindi mananampalataya, didisiplinahin ka ng Diyos. Pero sinabi niya, Pastor, gusto kong maranasan kung paano ako didisiplinahin ng Diyos. At nang mag-asawa siya, iniwan niya ang iglesia. Hindi ko alam kung saan siya tumira. Ngunit pagkalipas ng mahabang panahon nang magkaroon ng summer retreat sa Seoul, dumating ang sister na yon. Sobrang depressed, umiyak. Pastor, dinisiplina ako ng Diyos. Pagkatapos ay hindi ko na ulit siya nakita. Ginawa siyang tendera ng alak ng kanyang asawa. Yan ang disiplina ng Diyos.
Huwag nating hamakin ang disiplina ng Panginoon. Mahal tayo ng Diyos, kaya tayo dinidisiplina. Sa matitinding kaso, pinapatay ng Diyos ang mga Kristiyano kung sa tingin niya ay hindi na sila karapat-dapat mabuhay sa mundo. Kaya sa unang Korinto chapter 5 verse 5, ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman upang ang kanyang spirito ay maligtas sa araw ng Panginoong Yesus. Kung ikaw ay tunay na ligtas, papatayin ang iyong katawan sa pamamagitan ng disiplina, ngunit ang iyong spirito ay ligtas. Kaya mayroong disiplina para sa mga banal, subalit walang kapahamakan. Kaya ang pagtawag ng Ama naming nasa langit ay hindi isang simpleng bagay. Dapat ninyong malaman na mayroong disiplina. Habang ako'y nagsasalita, maraming oras na ang lumipas. Ang Lord's Prayer ay isang panalangin na itinuro ng Panginoon. Naisip ko na isang araw ay ituturo ko ang tungkol sa Lord's Prayer, kaya ibinahagi ko ito ngayon. Ngunit hindi ito madali. Ama naming nasa langit. Sinasabi nitong malaki ang ating responsibilidad. Ang pagiging anak ng Diyos ang pinakamalaking biyaya na ibinigay sa atin. Ngunit ito rin ay isang mabigat na responsibilidad. Ang anak ng Diyos ay hindi dapat kumilos na parang taong makamundo. Ito ay posisyon na mas maluwalhati kaysa mga anghel. Kaya dapat tayong mamuhay ng nararapat bilang mga anak ng Diyos. Ito ay patuloy kong ibabahagi sa susunod. Ngayon, hanggang dito na lamang. Kaya hanggang dito na lamang po. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Diyos Ama, kami ay nararapat na tumanggap ng inyong puot sapagkat kami ay lumakad sa kasalanan at tumalikod sa inyo. Ngunit nagpapasalamat kami sa inyong dakilang biyaya na kami po ay inyong pinatawad. At sa pamamagitan ng inyong walang hanggang pag-ibig, ang Panginoong Hesus ay namatay at ibinuhos ang kanyang mahalagang dugo upang hugasan ang aming mga kasalanan magpakailanman at iligtas kami ng walang anumang kondisyon. Ngayon, kami po ay nabibilang sa Panginoon sapagkat ang aming katawan at kaluluwa ay tinubos na ng kanyang dugo. Gabayan mo po kami na mamumuhay ng karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos. Naway maluwalhati po namin ang Diyos sa pamamagitan ng aming buhay. Sa lahat ng bagay, kami po ay umaasa at nananalig sa inyong mahabaging mga kamay. Kami po ay naniniwala na ang larawan ng Panginoon ay unti-unting nabubuo sa amin. At sa muli niyang pagdating, ang aming katawan ay mababago at magiging maluwalhati na tulad ng sa Panginoon. Gabayan mo po kami upang ang aming buhay ay magbago at maging katulad ng Panginoon. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.